Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. Oh, the truth, yeah! Balitang totoo, malinaw at fair. Kung may uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rule. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitan bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the truth, yeah! Balitang totoo, malinaw at fair. Uncover the truth behind the news. Walang kinikilingan. Na balitang may paninindigan. Oh. Okay. Sa panahon ng ingay, chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Gandang hapon. Okay. Okay. Magandang hapon mga kababayan. At nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. At kasama natin si Dr. R. Doon po sa kabila, no? At magandang hapon, Dr. R. Kamusta? Okay naman, Dr. J. Medyo nakadami ng tulog. Pero medyo sumasakit ang ilong ko ngayon, Dr. J. Mukhang meron ako side-to-side. Alam mo, uso yan ngayon. At alam nyo, kami po mga doktor lang. Huwag mo kayo magkonsulta sa amin. Hindi kami doktor ng medisina. Kundi doktor lang kami na yung sinasabi ko nga na alam nyo sa ngayon, yung fake news, napakarami. At yung mga kasinungalingan na namumutawi sa mga bibig mismo ng ating mga opisyal ng bayan natin. Yun ang nililinaw namin, binibigyan ho namin ng linaw, na huwag ho tayo malihis at huwag tayo maniwala sa mga walang katotohanan na mga balita o fake news. Dr. R? Tama. Dami-dami ng fake news, no? Lalo na ngayon, no? Pagbukas mo ng Facebook, halo-halo. Ang daming troll. Napakaraming trolls. Mabuti na lang tayo dito sa Truth Doctor. Kami po ay di lamang nagbo-broadcast o nagpa-podcast. Kami po ay nagsasalita sa mamagitan rin po ng ating mainstream media. Sa tulong po ng ating istasyon, no? PBS DWAD. Kaya po dapat lamang na magpahayag tayo ng katotohanan lang. Tama. Alam mo, sa dami ng mga lumalabas, kahit na sa international na mga diplomacy, merong isang tao na, alam mo, nung maliit pa ako, Dr. R, sinasabi ng nanay ko sa akin, huwag ka magsinungaling. Kung hindi, palo ka. Pag tinanong ka ng nanay mo, ba't hindi ka pa nakauwi ng alas 6 ng hapon? Sasabihin mo, sinama pa kayo, walang dahilan sa ina ko ng kailangan alas 6 ng hapon, nasa bahay ka eh. Pag kalimbang ng kampana doon sa simbahan, karipas ka ng takbo, kung hindi, pingot ka. Pag nagsinungaling ka, lalo na. Sabi ng nanay ko, Dr. R, ito ay wala namang medical o scientific na no? Sabi niya, pag nagsinungaling ka, humahaba ang ilong mo. Yun ang
Sabi ng nanay ko sa akin, ano, nung alam mo, nung tayo ay nagtapos na sa pag-aaral at nagliligaw ka na, naliligaw ka. Alam mo naman yung pambubula sa mga babae, di ba? Kung minsan, may mga half lies ka na sinasabi, mga kalahati ng kasinungalingan. Yung panliligaw mo na, sabihin mo yung bituin at saka yung buwan ko pwede ko lang ibigay sa iyo, no? Nahalata ko, lumalapad ang ilong ko. Lumalaki ang ilong ko. Sabi ko, tigilan na natin tong nawawala yung gandang lalaki natin pagka nagsisinungaling eh. Akala ko pag lumalaki ang ilong. Lumalaki ang ilong ko, no? Sabi, ba't lumalaki ang ilong mo? Aba, hindi ko alam. Pero yun pala, nang ako'y inusisa ko, yun pala, pag nagsisinungaling ka, madalas, lalo na pag nagpo-post ka sa Facebook ng mga 200 na mga posting na puros bawang kasinungalingan na hindi ka nagsasabi ng totoo, lumalaki ilong mo, pare. Kaya kayo dyan na mga mahilig magsinungaling, lalo na kayo sa mga asawa nyo, hindi mga asawa, sa asawa nyo, kapag mga marami. Wag ho kayo. Wag na kayo. Baka lumaki ang ilong nyo, no? Dr. J? Dr. R? Mahirap. Mukhang meron. Parang naalala ko tuloy. Ano bang diskusyon natin ngayong hapon ko? Alam mo, naalala ko lang kasi nakita ko nga na may gumawa din ng caricature doon sa, alam mo, yung isang naging ugat ng isang yung pagbalitaktakan ng Chinese Embassy laban sa spokesperson ng West Philippine Sea Tactical Force at tawag diyan, no? O task force na yung si Commodore Tariela. Alam mo, kahit sino dapat, kahit ikaw ay opisyal ng bayan, mag-ingat ka. Kasi ang diplomasya ay hindi sakop yan ng Philippine Coast Guard o ng Philippine Army o ng ating armed forces, ano? Yan ay, ang kapangyarihan na yan ng diplomasy ay sa presidente lang. Ang presidente lang ng Pilipinas ang may karapatan na magsalita. At yung Department of Foreign Affairs, yung ating head ng ating Secretary ng Foreign Affairs, sila lang ang may obligasyon o responsibilidad na magpaabot doon sa kabilang partido, sa China man yan, o sa Amerika, sa Japan, kung ano man ang usapan, no? Pero ito, alam nyo, mga kababayan, magandang hapon mga ka-Trodox. Ako nga pala si Dr. J at ang kasama ko si Dr. R. At ngayong hapon, ihain namin sa inyo ang isa sa namang malalim at komplikadong usapin na sobrang relevant sa ating bansa, sa ating national pride at sa ating relasyon sa ibang bansa, lalo na sa konteksto ng South China Sea o West Philippine Sea na tinatawag natin, kung saan ang bawat galaw, every post, every statement ng ating mga opisyalis ay pwede talagang magdulot ng ripple effect na ramdam hindi lang sa politika, kundi pati sa atin na ordinaryong mamamayan. At ngayong hapon, pag-usapan natin ay isang issue na nagsimula noong early 2026. Last month, January, kung saan si Commodore Tariela, ang spokesperson ng Task Force for West Philippine Sea at Philippine Coast Guard, ay nasa gitna ng isang diplomatic pro o hindi pagkaunawaan laban sa embahada ng China dito sa Pilipinas. Pero alam nyo mga kababayan, mga ka-Trodox, bago tayo mag-sisid sa specifics ng conflict, gusto kong i-set muna ang konteksto kung anong sinabi ni Tariela.
si Tariela bilang spokesperson ay nag-initiate ng isang transparency campaign na layuning idokumento at i-report sa publiko ang mga Chinese maneuvers ng kanilang mga Coast Guard ng mga barko sa South China Sea or West Philippine Sea. Bakit ko nababanggit ang South China Sea, mga kababayan? Dahil sa lahat po ng maritime chart sa buong mundo, wala kang makikita sa lahat ng mapa. Pwera na lang sa Pilipinas, sa labas ng Pilipinas, sa maritime chart na ginagamit ng mga navigators, wala hong pangalan na West Philippine Sea. Alam nyo, with great pride, na ako'y talagang natutuwa din na tinatawag natin na West Philippine Sea dahil yun po ay nagsasalamin na sa tabi talaga ng ating bansa. No? South China Sea, yun po ang dating tawag ng mga Amerikano at mga banyaga, mga kolonyalista. Ang China, ang tawag nila dyan, South Sea. Walang nakalagay po na China. Ang tawag ng Chinese government yan, South Sea. Sa kanilang mga history, kahit sa kanilang mga dokumento. No? Sa ngayon na lang nila tinawag na South China Sea kasi yun ang international na pangalan. So nagbibigay lang tayo ng informasyon. No? Meron siyang dalawa, itong si Tariela, meron siyang halos dalawang dalaang mga updates o vlogs o kung ano man tawag dyan o post. Dokumentado everything from water cannon incidents, ship rammings to other aggressive actions sa ating teritoryo. At habang ina-expose niya ang mga pangyaring ito, hindi lang simpleng statistics o reports ang kanyang isinishare. Ang bawat post niya ay malalim na legal, political at mayroong diplomatic implications na pwede magpataas ng tensyon, mag-trigger ng debate sa Senado at mag-raise ng kilay ng Malacanang, ng nakaupo po sa Malacanang. Kaya samahan niyo kami ni Dr. R habang unti-unti nating buksan ang buong istorya at hindi lang natin titingnan kung anong ginagawa niya, kundi pati ang mga epekto at reactions ng mga involved parties at kung paano ito naramdaman ng ordinaryong Pilipino. Dr. R, ano masasabi mo? Grabe naman, Dr. J, yung intro mo, napaka-intense. Pero tama ka nga, no? Tama, no, mga katrudok. Kaya ang tawag namin sa inyo ay hindi mga tagapakinig, kayo ang mga katrudok dahil gusto nyo rin pong malaman ang katotohanan. No? Imagine nyo lang, ang transparency campaign, no? Transparency campaign na meant to inform the public. Tapos biglang nag-level up, lumaki, sumabog, naging float. Parang nanonood ka tuloy ng thriller series, Dr. J. Pero ang bida, syempre, si J. Tariela at yung mga antagonist, hindi lang sa social media trolls, no? Ang dami-daming trolls na yan. Pero pati foreign embassy. Ang bawat post nila, yung bawat tweet nila, yung bawat caricature nila. Nakita sa video, no? Caricature, hindi ko nga alam kung sino kamukha nun eh. Para tuloy naging bomb na pwedeng mag-explode internationally. Siyempre, habang sinusubaybayan natin ito, pare ko, no, Dr. J, hindi mawawala yung mga moments ng humor, no, nakakatawa minsan. Kasi kung puro stress na lang, baka ma-heart attack tayo bago matapos ang segment natin. Ay ngayon nga, alam nyo, kasi ang pinaglalaban nila, natin as Filipinos, at hindi lang naunawaan ng marami sa atin na mga Pilipino, Dr. R. Ang hindi nila naunawaan, at ito ipapaliwanag ko lang bago natin tatalakayin ng gusto yung kwan, na ang West Philippine Sea o South Sea o South China Sea na sinasabi. At ito pinapaliwanag kahit ng ano ba yung tribunal, ano bang pangalan ng International Arbitration Court, di ba yun? Ang UNCLOS mismo, ang United Nations, at ito pinapaliwanag ng maraming dalubhasa sa International Maritime Law at yung UNCLOS mismo. Kaya lang pinagpipilitan itong sa atin na
Atin ang West Philippine Sea. Lilinawan natin na sandali lang, lilinawin ko lang. Ang UNCLOS, United Nations Convention of the Law of the Sea, na hindi nga pumirma diyan ang United States of America. Hindi siya kasali diyan. Ang China kasali diyan, ang Japan, ang ibang bansa, no? Maraming bansa kasali diyan. At most of the ASEAN countries kasali, all ASEAN countries, even Australia. Ang sinasabi natin, at itong sila Tariela, madalas, kung nakikita mo, Dr. R, na ang West Philippine Sea o South Sea o South China Sea, yan ay pag-aari ng Pilipinas. Lilinawin natin, ang teritoryo ng Pilipinas, ang teritoryo natin, 12 nautical miles from the shore, o ibig sabihin, mga halos 20 kilometers, almost 20 kilometers from the shoreline. Atin yan, teritoryo yan. Pag pumasok ang China dyan, o kahit anong belligerent na gusto tayong agawin, yung teritoryo na yan, pwede nating bombahin. Pwede nating putukan ng kanyon o missile o kung ano man. Kasi teritoryo natin yan, 12 miles, atin yan. Now, yung 200 miles na sinasabi from our shorelines, ang tawag dyan, exclusive economic zone. Dr. R, nakuha mo? Yung exclusive economic zone. So, yung exclusive economic zone, hindi natin pag-aari. Tayo lang ang may karapatan na mag-exploit nung teritoryo ng lugar na yan. Hindi natin teritoryan, pero tayo ang may karapatan na kung mayroong langis dyan, tayo lang ang may karapatan na kumuha ng langis, ng natural gas, at kung ano-ano pa na minerals na andyan, Yung isda naman, hindi naman natin mapigilan yan kasi ang isda ba napipigilan mo, Dr. R? Hindi, no? Unless nilalagay ko yan sa fish cage. O kaya sa kawali. Pwede. Yung isda, hindi mo mapigilan yan. Mamaya, andun sa kabila. Pasok sa teritoryo natin. At lilipat naman doon sa kabila. Di ba nakikita natin na may nahuhuli kuminsan na pumapasok ng mga Pilipino na mangingisda sa Malaysia, sa mga teritoryo ng Malaysia o di sa Indonesia. At tayo din naman, may nahuhuli din naman tayo mga Vietnamese o mga Malaysian at Indonesian din, Ganyan ang ng isda. Hindi naman siya kami wala lang passport ang isda, di ba? May passport na isda. kami Pilipino, wag nyo kami hulihin kasi mga Pilipino kami. So anyway, nililinaw lang ho natin mga kababayan, kami po ay hindi ho kami pro-China o pro-America, pro-Japan o kung pro-Pilipino kami, Ang ayaw lang namin, at marami tayo na mga Pilipino na ayaw natin magkaroon ng gira at kung maaari patuloy ang katahimikan, At habang dinidiscuss natin itong transparency campaign ni Tariela, ay hindi basta-basta pruwanta o attention seeking. Ang objektibo natin ay simple ipakita sa publiko at sa media ang katotohanan tungkol sa mga galaw ng Chinese Coast Guard dyan po sa ating exclusive economic zone. Sabi ko nga, ay hindi ho pwede nating pigilan ang kahit anong barko na pumasok dyan. Kasi international waters yan, Yung sinasabi nating exclusive economic zone natin ay hindi ho pwedeng, wag kayo pumasok dyan. Amin, hindi ho pwede yan. Kasi international waters yan. May tinatawag silang na doktrina na freedom of navigation. Kaya ginagawa din nila sa China yan, yung katulad Australia, Navy, yung Great Britain, yung France, yung United States. Dumadaan sila doon sa wala sa loob ng 12 miles limit sa labas, ay hindi sila pwede pigilan ng China dahil yan ay international waters,
At ganun din naman tayo na hindi natin pigilan yung mga Coast Guard dyan ng China na yan ay andyan sa international waters dahil wala ho tayong karapatan na pigilan ang kahit anong barko ng kahit anong bansa na dumaan po dyan. Ano? So, ito ang ating sinasabi na ang Coast Guard ay visible at accountable sa bawat pangyayari sa West Philippine Sea. Tama po yan, pero ang problema sa isang banda, nakatulong ito sa public awareness. Mas inform ang tao sa kung ano nangyayari sa ating katubigan, but on the other hand, ang mga actions niya, lalo na, alam mo yung pinalabas niyang caricature ng presidente ng China, doon nagreklamo ang China, na-offend ng husto ang China doon. Kasi bakit wala kang respeto sa isang pangulo ng isang bansa? Mabuti sana kung ito'y alam mo, cartoon yan, na ikaw ay isang newspaper, nasa editorial mo, nilabas mo yon, walang problema yon dahil editorial yun eh. Pero nag-lecture ka sa harap ng mga estudyante, tapos pinakita mo yung caricature ni Xi Jinping, ayun ay walang galang. At alam mo, natatawa nga ako, bakit kailan gamitin mo ang caricature ni Xi Jinping? Alam mo, kung gawin din yan sa kay Pangulong Marcos, caricature din ang gagawin doon sa isang pagpupulong, sa international na pagpupulong, pinalabas mo yung pangit na caricature ni Pangulong Marcos, hindi magre-react din tayo. So ang reaction ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas, normal po yun. Kasi kung hindi naman sila mag-react, sila naman ang sisisihin ngayon o pananagutin ng kanilang bansa. At ito nga caricature na sinasabing bully, itong si Jinping, ay nag-trigger ng diplomatic na galit, outrage, diplomatic outrage ng nitong Chinese Embassy at ng mga Chinese diplomats. Ano? Kaya mabilis na nag-escalate ang tension sa pagitan ng Philippines at China. Iyon ang dapat iniiwasan. Kahit alam mo, bibigyan ko kayo ng example, Dr. R. Mahigpit na magkalaban si Putin at sa Zelensky sa Ukraine. Pero walang naglalabas ng ganyang caricature. Ang grupo ng Ukraine at ang grupo ng Russia. Andun pa rin ang respeto. At nakita naman natin na hindi nila ina-assassinate yung mga kalaban nila. Kasi andun ang respeto dahil yan ay pangulo ng isang bansa, ay hindi mo dapat yan ay gawin katatawanan. No? Dahil hindi natin alam ang sentimento ng ibang mga, katulad ng nag-react ng mga diplomat. Ay samahan nyo kami ni Dr. R sa pagbibigay ng analysis at konteksto at konting humor para huwag naman tayo, tumawa tayo ng kaunti. Ano, Dr. Al? Exactly, no, Dr. Jane. Parang bawat post na lang ni, Commodore. Commodore siya, no? Commodore Target. Commodore yan. May sarili siyang personality, mga katudok. Kanya-kanyang buhay, may kanya-kanyang epekto. No? Minsan nakakatawa lang minsan talaga pero minsan nakaka-stress Pero lagi kung curious pa, anong susunod na mangyayari, no? Hindi pa lang. Habang dinidiscuss natin ito, no? Isipin nyo, tulog, bawat action niya, bawat statement niya, bawat na nag-create yun ng chain reaction. May chain reaction na sa media, sa ating tagapagpunta sa radyo, sa TV, sa sulat sa dyaryo, pati rin na rin sa mga sa mga vloggers natin sa social media. Meron ding chain reaction, umabot yun hanggang Senado. Ngayon, umabot na rin hanggang Palasyo. For once nag-release na ng statement si Fox Claire Castro. Sabi nga niya ayaw daw
ni Presidente. Hindi siya pabor sa sinasabi nilang PNG. Alam mo ba yung PNG? Dr. J. Persona non grata. Persona. Tabo na tayo sa PNG, no? Parang ano eh. So, yun na nga, Dr. J. So, dapat mag-deep dive natin to. Sige, Dr. J, ano pa tingin mo na ang magiging Alam niyo, impact natatawa nga ako dyan sa mga reaksyon, no? Masasabi kong violent reaction ng ating Senado, nakalimutan nila na ang pwede lang mag-declare ng persona non grata ang ating Pangulo at sa pamagitan ng Department of Foreign Affairs. Kasi ang pinag-usapan dito, diplomacy. Kahit anong gagawin mo, natatawa ako. Kahit sobrang intense ng issue, kahit may international diplomacy at domestic politics na involved, may mga momento na tayo ay pwedeng magtawanan, at mag-joke at mag-react sa absurdity ng sitwasyon. Nanggagalaiti yung mga senador. Kaya lalo na yung, akala mo ba itong kaso na to, pwede mo dalhin doon sa isang programa na ipatulpo mo. Kasi nag-react ang mga Chinese embassy at kung ano mga sinabi din, kasi gano'n naman total nagkakantyawan kayo, di kantyawan na rin. So ipatulpo natin kasi sinabi nila yan, ipatulpo mo na. Kasi so yan ay alam nyo, yung lahat ng domino effect na nagresulta dito, kasi sobrang malalim at komplikado ang issue. Ganito po yan, natatawa ako kasi yung reaksyon nung Senado na maglalabas sila ng Senate resolution na persona non grata yung diplomat ng China, yung Chinese sa Chinese embassy. Nakalimutan nila na wala silang pakialam sa foreign affairs o sa foreign relations. Ang pakialam lang nila o may gawang tratado, ang kunwari may treaty ngayon ang Pilipinas o Japan o ano man ang treaty na yan, sila po ay aaproban nila. Pipirma ng presidente, dadaan sa Senado, parang concurrence. Hanggang doon lang sila. At hindi naman sila pwede magdeklara ng gira kung hindi po ang presidente ang una. Kasi aaprobahan nila. Una muna magdedeclare ng gira ang presidente. Pagkatapos ipapasok yan sa Congress, concurrence, kung payag sila. Yun ang kapangyarihan. Limitado. Pero pagdating sa foreign relations, ang may purview, ang tawag nila dyan, ay yung Pangulo ng Pilipinas. Kaya sinuplak sila Meron ako katanungan dyan, Dr. J. Gera, naririnig ko sa iyo, Gera. Kaya na ba nating makipag-gera sa China? Para kang nagtanong sa akin na pwede bang lumaban ang high school team ng Lasal sa Philadelphia 76ers sa NBA? Parang ganun Parang ganun ang tanong mo O pwede bang lumaban sa Boston Celtics yung team ng San Beda High School o ng elementary? So ganyan po ang disparity sa pagdating po sa puwersa militar ng China. At kahit na yung alam mo, yung kahit na nga yung Amerika at tubili, medyo cautious sila pagdating sa China, At bago natin ituloy ay mag-station break at station ID muna tayo, Dr. R.
Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Okay. Ang oras po ay alas 2:30 ng hapon. At nakikinig kayo sa programang Truth Doctors on Air dito lang po sa CBS-DWAD. 1098 kHz sa inyong mga talapitan. At Dr. kasama J. natin si Dr. R. Dr. J, tumalon na nga tayo. Gusto ko naman pag-usapan natin kung naman yung response ng embahada ng China. Ginawa. Of course, ang response naman ng embahada ng China, napapaloob pa rin yan sa diplomasya. Wala namang threat na pinalabas ang embahada ng China patungkol sa military. Kasi nakikita natin, kahit na yung, alam nyo, yung Coast Guard ng China, at mayroon pa yung tinatawag silang mga milisya, yung mga milisya, yung mga kasama doon sa mga sibilyan na mga barko nila. Under lahat yan, sa People's Liberation Army, Navy, plan ang tawag nila dyan, PLAN. Pero sila, white ship yan. Ang ibig sabihin ng puti, ang kulay ng kanilang barko, na may stripes na blue. Yun ang kadalasan na nakikita natin . Yan po ay hindi po yan pang digma. At kung may armas man yan ay para lang gamitin laban sa mga pirata, sa mga smugglers na lumalaban. At ganoon din naman tayo. May mga barko naman tayo na Coast Guards, puti din ang kulay na may blue at saka pula naman na guhit. At ang pangunahing layunin ng Coast Guard ay rescue, tulong, relief, at of course anti-piracy, anti-smugglers. Yun naman dyan . Wala namang pinadala ang China ng mga gray ships na o tinatawag na pandigma, At kung titingnan natin, Dr. R, sa history ng China, wala silang interes na manakop ng ibang bansa, Kasi alam nyo, yung sinasabi natin na maraming mga disinformation na sinasabi, sa China, na laban sa China, wala silang interes. Kahit na yung, alam mo, Dr. R, yung problema ng Taiwan, ang Taiwan. Ang Taiwan is part of China. Province ng China yan. At walang anumang bansa na pwede makialam dyan. Kahit na United States, hindi siya pwede, binibintahan niya lang ng armas ang Taiwan, pero hindi siya pwede maglagay ng kanyang base militar dyan. Kasi that is part of China. Ang Taiwan, At katunayan, ang mga tao diyan sa Taiwan, pag sila pumunta sa China, wala silang passport, kukuha lang sila ng ID. Bibigyan sila ng ID kasi they are considered as citizens also of the People's Republic of China. So, ganyan po ang sitwasyon dyan na kahit tayo, wala tayong pakialam dyan. Hindi tayo pwedeng sabihin na, we will take side sa China, Kahita mo nangyari, Dr. R, sa Japan, di ba? Nung siya ay nagsabi na pag inatake ng China ang Taiwan, threat daw sa kanila at makikialam sila, nagalit ang China. Wala kayong pakialam dito dahil internal ito . Yung nagsasabi na kailangan tulungan ng China, hindi nila alam ang history ng China. Na noong 1946, nung nagapi ang Kuomintang Army sa pangunguna ni Chiang Kai-shek, tumakbo si Chiang Kai-shek, lumipat diyan sa Taiwan. At nanalo sila Mao Zedong.
At sila ang naging established government sa China. Before Mao Zedong, ang established government sa China, yung Republic of China na pinamumunuan ni Chiang Kai-shek. Maliwanag po yan. Wala tayong pakialam dyan. At actually, yung sigalot dito sa itong 9-dash line, ang original niyan 11-dash line. Nagawa ng Taiwan, nagawa ng nila Chiang Kai-shek. At yun naman ay kinatigan. Alam mo kung sino ang pumayag dyan? Dr. R? Yung boss nila Tariela. Ang United States of America. Yan ang pumayag dyan. Sila din. Naririnig ko na yan. Eh. Kasi bakit ko nasabi ni boss ni Tariela? Kasi kung titingnan mo itong sila Tariela, parang para bang napaka-pro-Amerikano, na kung anong siguro ang inuutos sa kanila nung Amerikano, yun ang kanilang ginagawa, no? Pero alam mo, nakakatawa lang na yung katulad yan na Dr. R sa nangyayari sa mundo ngayon, ano, na itong Amerika, para bang si Trump ngayon ay magsasabi na ganito, makaraan ng ilang araw, babawiin na naman niya. Ganyan ang nangyayari dyan. Kasi sasabihin nila na, oy, tutulungan namin kayo. Huwag tayo maniwala doon. Nangyari na sa Pilipinas yan. Tinakop tayo ng mga Hapon. Bago bumalik dito ang mga Amerikano sa Pilipinas, 3 o 4 na taon ang nakalipas. Hindi natin mapagkatiwalaan ang mga Amerikano sa totoo lang, ano, Dr. R. Kaya ako natatawa din sa... Marami kasi tayo, alam niyo mga kababayan, propaganda lahat yan. Yung nangyayari sa atin, ano, propaganda lahat yan na, alam niyo, tayo nagagalit sa China dahil naagaw yung ating mga isla dyan. Pero ang mga Amerikano, nakikipag-ayos sa China sa negosyo. Di ba, Dr. R? Oh. Tama. Hindi ko maintindihan ko. Bakit? Hindi ko alam kung ano ba. Pero sa history pa, no, ikaw mas yan. Meron na ba talagang nagkataon na talaga nag-occupy ng ibang bayan o ibang bansa ang China? Maaari siguro yun sa mga dating gera, no? Pero ngayon, pagka binasa mo ang history ng China, there are several instances lang. Nagkaroon sila ng gira ng Vietnam. O hindi ako nagkamali, 1974 o 1975, no? Pero hindi dahil aagawin ng China ang lupa ng Vietnam. Ang ginawa ng China, inatake niyang Vietnam para pigilan ang paggira ng Vietnam sa Cambodia. Kasi ang Cambodia, malapit ang mga tao dyan sa China. Pero nagkaayos din naman sila at hanggang ngayon maayos ang relasyon ng Vietnam at saka China, no? Marami mga Chinese companies na nag-invest ngayon sa China. Pero ang China, there was a time na sila ang sinakop ng mga bansa, ng mga kolonyalista. Sinakop sila ng nakita mong Hong Kong sinakop ng Great Britain. Yung sa Beijing, sa Shanghai dati, na sentro ng kalakalan, mayroong mga French enclave, may lugar na pulos British, mayroong lugar na Russians, mayroong lugar na Japanese. At ang northern, yung Manchuria, yung northern China, sinakop actually ng Japan. Before World 1936. At maraming pinatay na taong Japan sa China. Mahigit sa 20 million ang namatay na mga Chinese sa World War II. Hindi nanakop ang China. Sila ang sinakop. Kaya ngayon, they learned the lesson yung mga bagong tubo ng mga Chinese.
na kailan palakasin ang kanilang armed forces dahil nakatikim sila na sila ay muntik ng paghatian kasama ang United States of America sa katunayan. No? France, Great Britain, Russia, Japan, yun ang mga sumakop sa China na gusto paghatian. No? Yung mga tinatawag na opium wars dati. At ang isa sa pinakamalupit na ginawa sa China, itong Great Britain. Yung pinilit niya na paggamit sa mga Chinese nung Qing Dynasty, itong opium, kapalit ng mga produkto na galing sa China, pinapalit nila ng opium. Ang bayad nila opium. Kaya dumami po ang almost 20% of the male population of China at that time ay lulong po sa droga. At hindi nakakalimutan yan ng kasalukuyang gobyerno ng China. Kaya galit na galit sila sa droga. Di ba? Di ba? Pagka ikaw nahuli ng droga sa China, patay ka. Oh, di ba? Kaya ganun nakagalit ang China sa mga drugs. Kasi di raw sa time na bumagsak ang kanilang ekonomiya, bumagsak, muntik na silang paghatian. Ang tawag diyan ngayon sa ganyang kalagayan, balkanization. At marami sa atin na mga Pilipino ang hindi naunawaan yan, kung bakit ganon ang China. Ang ngayon, ganyan sila, dahil nakatikim sila na muntik ng paghatian ng Russia, ng Japan, United States of America, Great Britain, France, yung China. So, napakasaklap ng kanilang naranasan at noong World War II, mahigit sa 20 million na Chinese ang namatay. Oh. So, kung ikaw ba naman ay nakatikim ka na ganyan, di talagang yung attitude ngayon ay pinoproteksyonan mo yung sarili mong interest. Ano masasabi mo, Dr. R? Tama. Ang napaka-gimbal lang sa mga nangyari. Nagsalita sa sarili. Nagdahil ang karikatura. Galit si Baadan. Nag-react ang Senado, no? Nag-react, nagkaroon ng debate, mag-iinit na debate. Pero, nung mga panahong yun, hindi nagsasalita ang pala. At bigla na lamang, naglabas sila ng kanilang stand na parang sinasabi nila ngayon na hindi sila pabor. Pero ibig sabihin ba nun, sa tingin mo ba, Dr. J, hindi nila kayang kontrolin si Tariela? Alam mo, ang makakakontrol dyan ang Malacanang. Yung head of state. Yun na nga Sinabihan siya ngayon, Tariela, mag-isip ka bago ka magsalita. Kasi si Tariela, nagsasalita lang. Ang tawag diyan, pag hindi ka na nag-iisip, nagsasalita ka lang, yung hatred mo andon, na-develop mo lang hatred mo dahil na-training ka. Na-training ka na gano'n ang gawin mo. Atake ng atake. At kung bibigyan natin ng analogy yan, di ba pag na-training mo yung Doberman na umatake, walang gagawin yan, aatake lang nang walang rason. So ganyan si Tariela sa ngayon para siyang attack dog nang hindi niya iniisip ang implications ng kanyang ginagawa. O nakita mo, nag-react ang Department of Foreign Affairs Secretary. I just forgot the name of the woman, hindi ko lang matandaan. Nang naglabas kasi kinampihan ng Senado si Tariela, okay? Sinuportahan nila, persona non grata. At sinuplak sila ng Malacanang. Kasi ang Malacanang lang ang pwede mag-declare ng persona non. At ito pa, the next day, naglabas ngayon ng picture ang Chinese Embassy nakasama ang ambasador ng China at saka si First Lady Lisa Araneta Marcos. O anong, ayun na walang caption, walang salita,
nilabas lang ng Chinese Embassy ang picture ni Ambassador Likwang ba ang pangalan yan o nakalimutan ko pangalan at ni First Lady. So ano ibig sabihin nun? Ano ang communication na pinapalabas ng Chinese Embassy at kahit na si First Lady? Oh. Adi ibig tahimik ngayon ang Senado. Dahil wala silang kapangyarihan na mag-declare ng resolusyon na yon. Kasi ang foreign affairs, ang architect ng ating foreign relations, ang presidente ng Pilipinas. Hindi mo pwedeng sapawan ang presidente. So, tamimi sila kasi ang trabaho nila legislation. Oh. Magpipersona non grata ka, hindi nila nalalaman kung anong ibig sabihin, anong implications noon sa diplomasya. Hindi lang yun sa diplomasya Dr. J. Ang malalim na epekto nito. No? Yung sa ordinaryong Pilipino, lalo na yung mga reliant pa sa foreign aid, ay yung mga investment. Ayun, totoo yan. Kasi ganito yan ganito. Ha? Ganito lang, nakakalimutan kasi nitong ating mga politiko, lalo na yung mga senator, ano. Wala, alam mo, ako wala akong personal na sa mga senador na yan They should gawin nila ang trabaho nila, okay lang yan, wala naman tayong dyan, ano. Pero nakakalimutan nila na kung sakali magalit ang China sa ginagawa ni Tariela, no? Mabuti na lang ang China na uunawaan nila na ang sinasabi ni Tariela, hindi yan ang opinyon o perspektibo ng Malacanang, ng presidente ng Pilipinas. Ja? Kasi nakita natin yung paglabas ng litrato ni First Lady at saka ni Ambassador ng China. Hindi lang nila na alam, hindi nila naalala, maaring alam din naman nila, hindi nila naalala na ang actions nila at kung sakali natawagin nilang persona non grata ang lahat ng nasa embassy ng China, na sinabi naman ng China na ang Chinese diplomat, kung yung persona non grata nyo kami, isasara namin ang aming embassy sa Pilipinas. Oh. At kami uuwi. Yung implication ng pagsara ng isang embahada sa isang bansa, napakahirap noon. Bakit? Marami tayong ating OFW sa China, ha? Ano ngayon yung visa ng mga ating mga OFW na nagtatrabaho sa China at saka sa Hong Kong, Macau? Saan mo ipaprocess? Wag na natin sabihin na pauwiin sila. Okay. Saan mo ipaprocess ang visa? Kasi patuloy ang hiring, may mga umuwi na OFW from Macau, Hong Kong, China, may bumabalik din doon. So, kung wala silang embahada sa Pilipinas, saan mo ipaprocess? Isa yan. Ngayon, pagdating sa negosyo, tandaan natin na ang number one natin ngayon na trading partner is China. Nakalakalan, no? Huwag nating isama yung BPO, business process outsourcing, ano. Yung most of our manufacturers sa Pilipinas, yung mga nagmamanufacture ng kung ano-anong mga produkto, karamihan sa kanila, malaking bahagi ng kanilang raw materials nagagaling sa China. Yung mga raw materials nila, lalo na yung mga sa plastic industry. At kung ano-ano pa ng mga manufacturing na ang source ng raw materials. Yung isa pa, natandaan natin, yung tinatawag na active pharmaceutical ingredients, API,
ng mga gamot na binibili ng ating mga manufacturer na gamot sa Pilipinas, mahigit sa 80% niya nagagaling sa China. Mga antibiotics, yung mga gamot sa diabetes, hypertension, sa puso, at kung ano-ano pa. Kasama na dyan yung ginagamit mo. Yung para sa yung sildenafil. Alam mo yan? Hindi ko alam yun. Malaki sa Hindi pakubulagi mo ko. alam. Oh. Nagagaling yun sa China. Yung Well, mga nakikinig sa amin ng mga video senior dyan, alam niyo yung pampatigas ng buto. Nagagaling sa China yan. so babalik tayo, no, Dr. Jane. Marami tayong lesson na natutunan dito sa nangyari at patuloy na nangyayari. Yung kasing medyo agresibo execution ni Tariela. Ngayon, parang may gap kasi sa pagitan nila. Military o diplomatic channel, political channel. Well, sa perspective natin, kahit na may noble intent pa siya, tangible talaga, meron talagang practical fallout. So, maaari tayong magkaroon ng meron maging potential na mawalan tayo ng mga foreign investment dahil dito. Diba? So, hihina yung natin credibility. Saka lalong-lalo na ang pinaka-apektado dito yung ordinaryo Pilipino. Sa kabuhayan nila, sa presyo na bilihin. Siyempre, mamahal yan eh. Kung sabihin ng China na hindi, ayaw na namin kayong maging trading partner. Tapos yung access din natin sa services. Ayun na nga, mga nagsasalita na gano'n. May nakakalimutan sila eh. Katulad nga ng sabi ko, trading partner natin ang China at lahat ng bansa sa buong mundo gusto magnegosyo sa China. Sabihin ko lang, itong nakarang linggo lang, ang nagpunta sa China, 2 weeks ago si Macron, presidente ng France, nakikipag-usap sa negosyo. Ito lang, last week, si Keith Starmer. Pakasingit lang ako kagabi, pinagpupo yung yung lalaki, kararating lang. Nagtatrabaho sa ang anak ng lalaki. Nagaling lang yung Toronto. Trabaho Canada, okay. Sa bangko. Mismo nagsabi na na kailan lang China rin at ang Canada. Yeah, 2 weeks ago, si Prime Minister Carney ng Canada nagpunta sa China. Nag-usap sila, negosyo din, Itong linggo na to, si Keith Starmer, Prime Minister ng Great Britain, nagpunta din sa China dahil ang kanilang pag-uusap din sa negosyo. Mayroong mga delegations from Finland, from Sweden, from Germany na nagpunta sa China. Kasi ang nangyayari ngayon na deindustrialization sa Europe, naghahanap sila ng paglalagyan ng kanilang mga factory. Ang Canada, ang hinahanap noon, na ang kanilang langis na heavy oil at yung kanilang mga agricultural products, maibenta nila sa China. Kasi dati, nakafocus sila sa merkado nila sa United States of America. So lahat sila ngayon, nagpo-prosesyon papunta sa China para lalong paigtingin ang negosyo, ang international trade, Tayo sa Pilipinas, lingid sa kaalaman ng ating maraming kababayan at maaring alam din naman ito ng ating mga magigiting na senador at maaring hindi alam ni Jay Tariela dahil ang alam niya lang yung natural, nag-aral yan sa military, kung ano man ang natapos niya. Hindi niya alam yung mga international trade na katulad niyan,
maraming mga factory sa China, dito sa Pilipinas, na kahit pag-aari ng mga Amerikano, ng mga banyaga, sasabihin ko ng mga pangalan, those involved sa manufacturing ng microchips, yung microchips, ang karamihan ng nagmamanufacture ng microchips dito sa atin, yung mga ginagamit na yan sa mga consumer durable, refrigerator, aircon, TV, may manufacture sa Pilipinas yan. Ang karamihan yan, ang merkado ng kanilang ginagawa, China. Sa China dinadala. Malaking negosyo yan. Electronics. China ang bumibili sa atin. Pagkatapos, yung agricultural products natin, pinya, saging, durian, hindi tayo pwede magmalaki sa China ngayon dahil ang nagpo-produce ngayon ng durian at pineapples at mga saging, andyan ang Thailand, ang Cambodia, ang Laos, at even Vietnam. So ngayon, kailangan pagandahin natin ang trade relation natin sa China. Isang tabi natin dapat, ito sa perspective lang natin, hindi naman natin pinapangunahan sila. Isang tabi natin yung mga issues na yan sa West Philippine Sea. Dahil yun naman ay pwedeng pag-usapan yan sa diplomasya, diplomatic na pag-uusap. Hindi dapat magkaroon ng hidwaan, ng away. Kasi malaki ang mawawala sa atin kung tayo ay mag-decouple, mawalan tayo ng diplomatic relations sa China, mag-decouple tayo sa kanila sa tinatawag na trade o sa negosyo, tayo ang kawawa. Kasi paano ngayon, di natural yung mga American companies na yan na nasa Baguio, nasa export processing zone, lilipat yan. Ay ilang daang libo na tao ang mawalan ng trabaho sa Pilipinas. Dapat yan ay isaalala ng ating alang-alang ng ating mga politiko na walang mawawala sa atin kung maganda ang ating ugnayan sa China. Kahit na mayroon tayong hindi pagkaunawaan dyan sa West Philippine Sea. Na atin naman yan, ang yung exclusive economic zone, tayo lang ang dapat nakikinabang dyan. Pero alam mo, hindi dahil na tayo ay nagsasalita ng gano'n na tayo ay pro-China. Hindi ho. Kami po ay pro-Pilipino. Mahal namin ni Dr. Arang ating bansa. Ang ayaw lang namin na magkaroon ng away, ng gira dahil lahat tayo ay mahihirapan. Tama no, Dr. J, no? Dahil ilang minuto na lamang tayong away dito. Dr. J, mga katuto, yung pinaka-importante ay yung malinaw na transparency. At assertive dapat tayo sa sovereignty. No? Hindi mahalaga na hindi kapag pero kapag hindi sinabay sa strategic coordination, prudent timing at awareness, siyempre doon sa ripple effects, no? Ang mangyayari sa gagawin mo, no? Yung kawawa talaga, yung ordinaryong Pilipino. Kawawa talaga. Oo. So tayo nagbabayad ng presyo sa form ng livelihood, sira yung hanap buhay, sira yung trabaho, economic uncertainty para sa bansa, may compromise po. Tama. At tatalakayin natin uli yan sa darating na Biyernes. Abangan nyo kami uli sa Biyernes, ang Truth Doctor on Air. At wala na ho kaming panahon, kami magpapaalam na. Magpaalam ka na, Dr. R. Maraming salamat mga Katrudox. Magkita-kita po ulit tayo sa Biyernes alas 2 hanggang alas 3. Dito lamang po sa CBS DWAT. At maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood sa aming programa ang The Truth Doctor on Air. Sama-sama ulit tayo sa Biyernes. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Malinaw at fair, we uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rule. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to.
Hotas on air. Balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bubuso na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at Hotas on air. We uncover the truth behind the news. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio.